Ang asawa mo? Si Michael? Nako, hindi siya pwedeng makausap ngayon. Abala siya sa napaka-importanting bagay. Yan ang bumulaga kay Charlotte sa umagang yon ng Martes. Isang tinig ng babae sa kabilang linya. Malamig, mapanlait, at may halong pagmamataas. Parang sinasabi nito na wala siyang karapatang tawagan ang sarili niyang asawa. Hawak ni Charlotte ang cellphone, nanginginig ang kamay. Ang gusto lang naman niya ay paalalahanan si Michael tungkol sa gamot nito sa alta presyon. Naiwan kasi nito ang mga tableta sa ibabaw ng kusina bago siya nagmamadaling lumabas. Plano na sana niyang dalhin ang gamot, ihatid sa opisina ni Michael sa kabilang bayan. Walang tanong-tanong, pero imbes na pasasalamat, isang bastos na tinig ang sumagot. Sino ka ba? Bakit ikaw ang sumasagot sa cellphone ng asawa ko? Naiinis na sabi ni Charlotte. Honey, hindi ba malinaw ang sinabi ko? Hindi siya pwedeng makausap ngayon. Busy siya. At pakiusap, tigilan mo nang tumawag dito. O baka mapilitan akong i-block ka na. Sabi pa ng babae sa kabilang linya. Natahimik si Charlotte. Parang biglang tumigil ang oras. Ang cellphone na natiling nakadikit sa kanyang tenga habang bumibilis ang tibok ng puso. Ano tong nangyayari? Sino yung babaeng yon? At bakit hawak niya ang cellphone ni Michael? Kilala ni Charlotte ang lahat ng empleyado sa architectural firm ng asawa niya. Walang sino man doon ang aasal ng ganoon sa kanya. Ngayon, ang tanging pumapasok sa isip niya ay isang salitang nakakayanig ng laman. Ang kabit. Hindi pwedeng mangyari to. Mahinang sabi ni Charlotte. Dahan-dahan siyang napaupo sa dining chair. Tulala, ang mga tabletang iniwan ni Michael, ang hindi pa nalulutong almusal ni Mark, lahat ng yon biglang nawala sa isip niya. Ang natira lang ay isang malakas na alon ng pagkalito, takot at sakit. Sa isipan niya, malinaw na malinaw ang imahe ng asawa niyang si Michael, nakahandusay sa kama ng isang mamahaling hotel, yakap ang ibang babae. Michael, anong ginagawa mo sa akin? Mahina niyang bulong sa sarili. At doon, sa katahimikan ng kanilang bahay, unang pumutok ang lamat sa puso ni Charlotte. Isang lamat na magsisimula ng isang kwento na puno ng pagtataksil, paghihiganti, at paghahanap ng katotohanan. Ma'am, okay ka lang? Kumusta ang pakiramdam mo? Bakit parang namumutla ka? Umalingaw-ngaw ang tinig ni Mark, 21 taong gulang na anak ni Charlotte. Nandun ito sa pinto ng kusina. Maaga pa lang, ayos na ang bihis, bagong ligo at handa na para sa klase. Habang nakatingin siya rito, tila may matalim na kirot na dumaan sa dibdib ni Charlotte. Ang tindig, ang buhok na medyo magulo kahit anong suklay. Ang mga matang kulay brown na tila laging may ngiti. Lahat ay larawan ni Michael, ang lalaking minahal niya ng buo. Ayos lang ako, anak. Medyo hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi at nakalimutan ng daddy mo ang gamot niya. Pwede mo bang idaan sa opisina bago ka pumasok? Pilit na ngumiti si Charlotte. Sure, ma'am. Okay ka lang ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Mark. Oo naman. Don't worry about me. Mag-focus ka na lang sa klase mo. Tumango lang si Mark at sa gitna ng tahimik nilang almusal, napuno ang silid ng mga tunog ng kutsara at tinidor sa pinggan. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagsalita pa. Pagkaalis ng anak, sinundan siya ni Charlotte hanggang sa gate. Pinagmamasdan habang paalis ang kotse. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa sandaling yon, nagdesisyon siyang subukang mamuhay gaya ng dati. Lumabas siya ng bahay, dala ang maliit na listahan ng mga dapat bilhin. Prutas sa palengke, ilang rekado sa grocery at ang mga panlinis sa bahay.
Habang naglalakad siya sa gilid ng mga stalls ng farmer's market, naamoy niya ang halimuyak ng mga bagong ani na gulay. Ang amoy ng lupa, ng sikat ng araw, ng simpleng pamumuhay. Ngunit kahit anong pilit, hindi mawaglit sa isip niya ang tinig ng babaeng sumagot sa cellphone ng asawa niya. "Sino ka ba? At bakit mo hawak ang cellphone ng asawa ko?" Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa ibang bagay. Sa mga prutas, sa mga presyo, sa mga nakakasalubong na tindera. Pero bawat tawanan ng ibang tao, bawat kalansing ng cellphone ay parang paalala sa kanya ng pagtataksil na ayaw pa niyang paniwalaan. Pagkatapos ng mga lakad ay bumalik na siya sa bahay. Bit-bit ang mga pinamili pero mabigat ang loob. Habang inaayos ang mga ito sa kusina, parang may malaking butas sa kanyang dibdib na unti-unting lumalaki. Sa loob ng maraming taon, yon ang naging buhay ni Charlotte. Isang tahimik na ikot ng araw, magluto, maglaba, maglinis, maghintay. Walang drama, walang sigaw, walang luha. Hanggang ngayon. At ngayon, habang pinapanood niya ang unti-unting pag-ikot ng washing machine, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng mundong maingat niyang binuo. Isang mundong pinaniwalaan niyang siya ay ligtas. "Kung may tinatago ka, Michael, malalaman ko rin." At doon, nagsimula ang tahimik na apoy sa puso ni Charlotte. Isang apoy ng pagdududa, galit at pagnanais ng katotohanan. Hindi kailanman tahasang ipinagbawal ni Michael kay Charlotte ang magtrabaho. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, laging may lambing na tila utos. "Ayokong napapagod ka, sweetheart. Ayokong tinitingnan ka ng ibang lalaki." Malumanay, ngunit maotoridad na sabi ni Michael. "Bakit ka pa magtatrabaho kung kaya ko namang ibigay ang lahat ng kailangan natin? Gusto ko masaya at malusog ka lang, hindi yung parang kabayong pagod sa trabaho." Sabi pa nito noon. Nung una, bata pa si Charlotte, inosente, marupok sa matatamis na salita. Ang mga salitang yon ay hindi niya tinanggap bilang pagkontrol, kundi bilang pag-aaruga. Ang tingin niya kay Michael noon ay parang isang bayani. Isang lalaking maaasahan, seryoso, mapagbigay at higit sa lahat, mapagmahal. Halos 10 taon ang agwat ng edad nila. Si Michael, isang profesional na may kumpiyansa sa sarili. Si Charlotte naman, isang dalagang puno ng pangarap. Pangarap na magkaroon ng sariling bahay, sariling kabuhayan at karerang maipagmamalaki. Ngunit nang dumating si Michael sa buhay niya, lahat ng yon ay unti-unting naglaho, tulad ng hamog sa umagang tinamaan ng araw. Noon, sa maliit nilang bayan, madalas silang magkandaupang palad. Parehong nagtatrabaho sa magkaibang kumpanya. Ngunit madalas nagtatagpo sa mga meeting, okasyon o sa simpleng pagtawid sa kalsada. Hindi sila nagpapansin na noon, isang tangulang, isang mabilis na tingin, tapos ay tuloy na sa kanya-kanyang lakad. Hanggang sa dumating ang isang malamig na hapon ng taglagas. Ang araw na babago sa takbo ng kanilang buhay. Nasa labas si Charlotte noon, hawak ang tasa ng kape habang naghihintay ng bus pa uwi. Maya-maya, isang matinding ihip ng hangin ang dumaan at kasabay nito, tumilapon ang mga papel na hawak niya. "Nako, yung mga documents ko." Mabilis na tumakbo ang isang lalaki mula sa kalsada. Sinahod ang mga papel at maingat na ibinalik sa kanya. "Mahina ka pa rin sa hangin, Miss Charlotte," nakangiting sabi ni Michael. "Michael, ikaw pala. Salamat." Namumutlang sabi niya. At doon, sa ilalim ng lumulubog na araw at sa gitna ng mga nagliliparang dahon, unang nagtagpo ang mga mata nila, hindi na bilang magkasalubong,
kundi bilang dalawang kaluluwa na tila matagal nang magkakilala. Naalala niya pa noon, lumapit mismo si Michael sa kanya habang naglalakad sa sidewalk. Sa una, hindi pa nga niya ito kilala, hanggang sa ngumiti si Michael at magalang na nagpaliwanag. Naalala mo yung ilang beses tayong nagkasalubong sa trabaho? Matagal na kitang gustong kausapin pero nahihiya ako. May kislap sa mga matang kulay brown ni Michael. Isang kislap ng pag-asa at katapatan. At bago pa man siya makatanggi, tinanong siya nito. Pwede ba kitang yayain maghapunan, Charlotte? Well, isang tahimik na dinner naman siguro at walang masama ron, magalang niyang sagot. Akala ni Charlotte ay simpleng kainan lang yon. Isang gabi ng kwentuhan, tapos kanya-kanyang uwi. Wala namang masama, di ba? Kung gusto ni Michael ng kasama, bahala siya. Pero ang hindi niya alam, yun na pala ang simula ng kwento na magpapabago sa buong direksyon ng kanyang buhay. Sumundo si Michael gamit ang kanyang makintab na itim na sedan. At sa upuang katabi ng driver, naroon ang isang maliit na bouquet ng pulang rosas. Ngunit imbes na dalhin siya sa isang mamahaling restaurant, dire-diretso siyang dinala ni Michael sa dalampasigan. Isang liblib na parte ng baybayin, kung saan ang mga alon ay tila may sariling lihim na sinasabi sa buhangin. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik silang dalawa. Ang mga kilometro ay tila natutunaw sa ilalim ng mga gulong. Hanggang sa maramdaman ni Charlotte ang bahagyang kaba sa dibdib. Michael, saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ni Charlotte. Relax, sweetheart. Naayos ko na lahat. Bukas naman ang day off mo, di ba? Magpapahinga tayo, maglalangoy. At don't worry, may hiwalay tayong kwarto sa inn. Ngunit gaya ng mga kwentong hindi planado, ang gabing yon ay nauwi sa isang silid lamang. Hindi niya naramdaman ang kahit bahagyang hiya o pangamba. Sa mga bisig ni Michael, tila natagpuan ni Charlotte ang isang mundo, kung saan siya lang ang tanging babae. Ang bawat salita nito ay musika, ang bawat haplos ay pangako, at sa bawat sumunod na araw, natapos ang maikling bakasyon sa tabing dagat. Tila walang nagbago sa pagitan nila. Ang mga tawag, mga mensahe, ang mga lihim na pagkikita, lahat ay nagpatuloy, mas mainit, mas matindi, mas delikado. Hindi pa man niya alam noon na ang gabing yon sa dalampasigan ay hindi lang basta alaala. Ito ang simula ng pagkakatali niya kay Michael sa isang pag-ibig na magdadala sa kanya sa langit at sa huli, ibabagsak siya sa impyerno ng pagkakanulo. Dumating ang masayang kasal, ang mga bulaklak, ang halakhakan, at ang mga pangakong binitiwan sa harap ng altar. Pagkatapos, ang maliit ngunit maginhawang bahay na kanilang binili sa isang tahimik na lugar. Isang tahanang puno ng pangarap, halakhak at bagong simula. At hindi nagtagal, dumating si Mark, ang anak na sinasabing biyaya ng langit. Ang pinakamagandang bunga ng kanilang pag-iibigan. Pagkatapos ng kanyang maternity leave, hindi na muling bumalik si Charlotte sa trabaho. Hindi mo kailangan magpakapagod, sweetheart. Gusto ko masaya ka lang at nasa mabuting kalusugan. Hayaan mo ko ang magtaguyod sa ating pamilya. Mapang-akit at puno ng lambing na sabi ni Michael. At gaya ng dati, hindi na siya lumaban. Pinaniwalaan niya noon na ganito ang pagmamahal. Maalhanin, mapagbigay at palaging iniisip ang kanyang kapakanan bilang mabuting asawa. At sa paglipas ng mga taon, sa bawat araw na tila dahong dinadala ng hangin ng taglagas, dahan-dahan, tahimik at hindi namamalayan, hanggang sa napagtanto niya na nagbago na ang lahat. Ngayon, 47 na si Charlotte. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hawak ang cellphone. At sa likod ng kanyang mga matang pagod ay naroon ang isang katotohanan
na hindi niya kailanman naisip na haharapin niya. Ang pagtataksil ni Michael. Bakit, Michael? Bakit mo ginawa sa akin to? Si Michael, mas matanda na, ngunit hindi pa rin maikakaila ang tikas at charm. At si Mark, ang binatang kopya ng ama, nagtatrabaho na bilang intern sa firm nito habang tinatapos ang kolehiyo. Lahat ay tila maayos, walang senyales ng bagyong paparating. Hanggang sa mismong cellphone ni Michael ang nagbunyag ng lihim na sisira sa kanilang katahimikan. Hindi alam ni Charlotte kung saan magsisimula. Hindi niya kayang magpanggap na parang walang nangyari. Paano mo ipagpapatuloy ang buhay kung mismong ang pundasyon nito ay durog na? Ngunit ang higit na nakakagulat ay tila hindi man lang nababahala si Michael. Pinagalitan ko na siya, okay? Alam mo namang ayoko may ibang humahawak sa cellphone ko. Pero tapusin na natin to, Charlotte. Maliit na bagay lang yan. Hindi mo kailangan palakihin pa. May bahid ng inis na sabi ni Michael. Tumayo si Charlotte, nanginginig ang boses. Maliit na bagay? Michael, pagtataksil to. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umiwas ng tingin si Michael. At doon, naramdaman ni Charlotte na parang may humawak sa puso niya at pinisil ito ng mahigpit. Ang lalaking minsang ipinangako ang langit sa kanya, ngayon ay siya mismo ang nagdulot ng impyerno sa kanyang kaluluwa. Kung maliit na bagay lang sa'yo ang pagtataksil, malalaman mo kung gaano kalaki ang kaya kong gawin para sa katotohanan. Matatag na sabi ni Charlotte. Ang kabit ni Michael ay bata pa. Mas bata, mas maganda at mas may buhay ang mga mata. Hindi siya tulad ni Charlotte na may mga matang pagod sa mga taon ng pag-aalaga, pagluluto at paghihintay. Ang mga mata ng kabit ay puno ng paghanga at ng pagnanais, ng matatamis na ilusyon na siya lamang ang sentro ng mundo ni Michael. Kapag kasama niya ang babae, pakiramdam ni Michael ay muli siyang 25, malakas, masigla at makisig. Habang si Charlotte ay laging nagpapaalala ng kanyang kalusugan, ng gamot na dapat inumin, ng pagdadayet, ng pahinga. Ang kabit naman ay tumatawa lang habang tinatapon sa basurahan ang mga tableta. Oo, hindi mo na kailangan ng mga yan, Michael. Malanding sabi ng kabit nito. Ang lakas-lakas mo pa, oh. May strong, young man. At sa bawat tawa, tila mas lumalalim ang lason sa isip ni Michael. Na siya ay bata pa, makapangyarihan pa, at hindi kailanman mawawala sa kanya ang atensyon ng mundo. Pero pag uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Charlotte, hindi ng halik, kundi ng tingin na parang kidlat. Nakatayo ito sa sala, nakapamewang, malamig ang tinig. Wala ka man lang sasabihin? Ni hindi ka ba nahihiya? Walang haplos, walang yakap, ni walang inihandang hapunan. Ang katahimikan ng bahay ay parang tunog ng bagyong nagbabadya. Well, anong tinitingnan mo? Huwag mong sabihin galit ka pa rin. Sarkastikong sabi ni Michael. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawing trahedya ang lahat. At sa isang iglap, ang mga salitang tumusok sa puso ni Charlotte ay lumabas sa bibig ng lalaking minsang sinumpaan siyang mamahalin habang buhay. Oo, may kabit ako. Ano ngayon? Hindi naman ako umalis sa pamilya natin. Hindi ko naman siya ipinapakita sa publiko. Sa paningin ng mundo ay masaya at buo pa rin tayo. Mapanlait na sabi ni Michael. So, wala akong dapat ikagalit? Ganun ba? At yung babaeng sumagot ng tawag mo, yon ay simpleng pagkakamali lang? Nanginginig ang boses na tanong ni Charlotte. Mayabang nang umiti si Michael. Iwinasiwas ang kamay na parang tinataboy ang hangin. Ayan, tama na. Naintindihan mo rin pala. Hindi na niya uulitin kaya tigilan mo na. Kumalma ka na, Charlotte. At doon, tuluyang nabasag ang puso ni Charlotte. Sa bawat salitang yon,
Tila binura ni Michael ang lahat ng taon ng sakripisyo. Ang mga gabing siya ay naghintay, ang mga panahon na siya ay tahimik na nag-alaga, at ang mga paniniwalang kailanman ay hindi siya ipagpapalit. Ngayon, alam na ni Charlotte, hindi lahat ng asawa ay karapat-dapat na tawaging haligi ng tahanan. Ang ilan, sila mismo ang bagyong sumisira rito. Hindi mo na ako kailangang pakalmahin, Michael. Dahil simula ngayon, hindi na ako mananahimik. Sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin, Michael. Niloloko mo ba ako? Yung kabit mo. Ano ba ako sa'yo, di ba't asawa mo? At lahat ng ginagawa mong panloloko, gusto mong kalimutan ko na lang? Huminga ng malalim si Michael, tila bagot na bagot na. Ibinaba niya ang mga balikat, saka ngumiti ng puno ng panlalait. Ang ngiting walang respeto at walang takot. Charlotte, ano ba talagang gusto mong marinig? Maging totoo na tayo. Paglampas ng 45, hindi ka na nasa rurok ng ganda mo. Hindi bagay sa'yo ang magselos o magbanta. Huli ka na sa laro, dear. Pero magpapakabuti ako. Hindi kita iiwan. Masaya ako sa buhay natin. Magpapatuloy ka lang sa pag-aalaga ng bahay at huwag mong pakialaman ang personal kong buhay. Dahil wala namang pagkain sa mesa, aalis muna ako. May iba akong plano. At sa isang iglap, naiwan si Charlotte, nag-iisa sa katahimikan ng bahay. Habang naririnig pa sa hangin ang yabag ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit hindi na siya ang dating Charlotte na umiiyak at magpaparaya. Oo, naramdaman niya ang hapdi sa dibdib, ngunit wala ng luhang lumalabas. Ang puso niyang minsang puno ng lambing ay napalitan ng lamig. Isang lamig na mas matalim pa sa galit. At sa lamig na yon, isinilang ang kanyang pasya. Tama na, hindi ako magiging tahimik na asawa habang niloloko mo. Tinawagan niya ang una niyang takbuhan, ang kanyang ina. Anak, Charlotte, anong nangyari? Parang umiiyak ka. Ma, hindi ko na kaya. Niloloko ako ni Michael. Habang ikinikwento niya ang lahat, ang babaeng sumagot ng tawag, ang pag-amin ni Michael, ang mga salitang tumaga sa kanyang pagkatao. Ramdam niyang unti-unting nabubuo sa isipan niya ang isang plano. Ma, anong nangyari? Sino ang nanakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mark. Anak, oras na siguro para malaman mo kung sino talaga ang tatay mo. At oras na rin para ipakita natin sa kanya na mali siya ng binansagang mahina na klase ng babae. Sa loob ng isang oras, nabuhos ni Charlotte ang lahat ng sakit sa mga mahal sa buhay. Ngunit sa halip na awa, ang nakuha niya ay lakas. Ngayon ay may plano na siya. Isang planong hindi magugustuhan ni Michael. Isang plano na magpapaalala sa kanya na ang babaeng tahimik sa umpisa, kapag niloko at binastos, ay kayang maging unos na wawasak sa lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Mariing tinutulan ng ina ni Charlotte ang plano. Nagmakaawa ito, hawak ang dibdib, halos hindi alam kung paano pipigilan ang anak. Charlotte, anak, bakit mo gagawin to? Maayos naman ang buhay mo. Bakit mo gustong sirain ang lahat? Habang pilit na hinahanap ng matanda ang kanyang mga gamot sa alta presyon, nanatiling kalmado si Charlotte. Ang titig niya ay malamig ngunit matatag. Ma, hindi ako ang sumira sa buhay na to. Si Michael ang gumawa nun. Hindi ako ang nagtaksil at hindi rin ako ang nagsabing kalimutan ng lahat. Ginawa ko kung ano ang nararapat. Tahimik na tumango si Mark, ang kanyang anak, ang tanging haligi na ngayon ay karamay niya na. Nandito ako. Kung kailangan mo ng tulong, kasama mo ko. Hindi natin kailangan manahimik sa harap ng mali. Pagbalik ni Michael kinagabihan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Nakaupo si Charlotte at Mark sa sala. Magkatabi sa sofa, abala sa pag-uusap. Sa gitna ng mesa, nakakalat ang mga dokumento at papeles.
Anong ginagawa niyong dalawa dyan? Naguguluhang tanong ni Michael. Oh, Michael, mabuti at nandito ka na. Kalmado at may ngiti ng tagumpay na tanong ni Charlotte. Bakit hindi ka umupo muna? Malalaman mo rin agad ang lahat. Umupo si Michael at habang unti-unti niyang binabasa ang mga papel sa mesa, unti-unting naglaho ang kanyang ngiting mapagmataas, napalitan ng panginginig at pagkatulala. Ayan, alam mo na siguro kung ano yan, hindi ba? Ako at si Mark ay nag-uusap kung ano ang nararapat na gawin. Naalala mo yung kalahati ng negosyo mo na inilagay mo sa pangalan ng anak mo? Well, ayon sa batas, isang bahagi niya na ipag-aari ko bilang asawa mo. At ang bahay na ito, binili nating magkasama. Ibig sabihin, hati rin ako at si Mark. Napalunok si Michael. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. So what? Naguguluhang tanong nito. So, Michael, ang anak mo ay nasa panig ng katotohanan. Hindi siya bulag sa ginawa mo. At handa siyang tumistigo sa korte, pabor sa akin, kung sakaling kakailanganin. Napatitig si Michael sa asawa at anak. Ang mga taong minsan ay buong giliw niyang tinawag na pamilya. Kaya mag-isip ka ng mabuti, Michael. Dahil kung kailanganin, hindi ako magdadalawang isip na hatiin ang lahat ng pag-aari mo. At tandaan mo, magiging 3 parte yon at 2 sa amin ni Mark. At sa gabing yun, unang beses na nakita ni Michael ang lakas ng babaeng matagal niyang minamaliit. Hindi na siya ang Charlotte na sunod-sunuran. Namuti ang mukha ni Michael. Hindi niya kailanman inakalang magagawa ni Charlotte ang ganito. Ang humarap, manindigan at tuluyang magpasya na tapusin ang lahat. Akala niya ay magagalit ito sandali, iiyak ng kaunti, tapos magiging malambing na tulad ng dati. Ngunit ngayon, habang naririnig niyang pinag-uusapan nila ang annulment, ang paghahati ng mga ari-arian, tila may humigop na hangin sa dibdib niya. Pinisil niya ang kanyang dibdib, ang mga daliri niya'y nanginginig, ang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Dad, anong nangyayari sa'yo? Sumisigaw na tanong ni Mark. Michael, sumagot ka naman! Michael! Ngunit wala nang tugon. Ang huling narinig niya ay ang tinig ng asawa at anak bago siya tuluyang nalunod sa kadiliman. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ang unang natanaw niya ay ang puting kisame ng ospital. Kasunod nito, ang boses ng isang nurse na mahinahon ngunit malinaw. Nasaan si Charlotte? Tanong ni Michael. Nasa kabilang silid po, kausap ng doktor. Babalik din po siya. Nagkaroon lang kayo ng mild heart episode at hindi po kayo umiinom ng gamot ninyo. Tama? Napahinga siya ng malalim. Ramdam ang bigat ng katawan at ang hapdi sa ulo. Hindi ko akalaing ganito kalala. Wala naman pong malubha, sir, pero kailangan niyo pong magpahinga. Ako na muna ang bahala. Babalik ako bukas, sabi ng nurse. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Charlotte. Tahimik, maayos, walang bakas ng awa o lambing. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Michael, saka inilapag sa mesa ang isang lalagyan ng pagkain at isang supot ng prutas. Charlotte, gusto ko lang sanang sabihin. Magpagaling ka, Michael. Maikling sagot ni Charlotte. At doon natapos ang usapan. Walang halik, walang yakap, walang paglingon. Lumabas si Charlotte ng silid. Ang bawat hakbang ay parang pagputol sa mga tanikala ng kahapon. 1 linggo matapos ang insidente, nakauwi si Michael. Mahina pa rin pero desidido nang bumalik sa normal. At bagaman si Charlotte ay nagluluto pa rin, inaayos ang gamot at iniiwan ng tubig sa tabi ng kama. Hindi na ito natutulog sa tabi niya. Sa guest room natutulog si Charlotte, malamig, malayo at tahimik. At isang gabi, habang inaabot ni Michael ang baso ng tubig, narinig niya ang tinig nito mula sa pintuan. Michael, huwag mong isipin kahit sandali na pinatawad na kita.
Pagkatapos mong tuluyang gumaling, magpa-file ako ng annulment. Walang nagawa si Michael kundi ang mapayuko. Ang lalaking dati ay puno ng yabang, ngayon ay isa na lang mahina, nag-iisa at walang kontrol sa sarili niyang buhay. At may isa pang pangyayari na labis niyang ikinagulat. Umalis na si Mark. May girlfriend na ito at magkasama silang nagre-renta sa maliit na apartment. Isang bagong simula, malayo sa gulo ng kanilang bahay. At ang babae na minsan niyang tinawag na nagpapasigla ng kanyang buhay, ang kabit na dahilan ng lahat ng ito, siya ang pinakanagulat sa lahat. "Sweetheart, na-miss kita," mahinang sabi ni Michael. "Michael, hindi ko kayang makita kang ganito. Ang tanda mo na at may sakit ka pa. Hindi ito ang pinasok ko." At sa wakas, naramdaman ni Michael ang bigat ng mga salitang minsang binitiwan niya kay Charlotte. Ang pagmamataas, ang panlalamig, ang pangungutya, ngayon ay siya mismo ang tinatrato ng ganoon. "Michael, ano ba yan? Amoy butika ka na naman." Ang tinig ng kabit ay puno ng pagkasuklam. Halos hindi na maitago ang pandidiri. "Please, huwag mo kong hawakan. At saka narinig ko maghihiwalay na daw kayo ni Charlotte. Nakakalungkot. Pero Michael, hindi ko na kayang makipag-date sa'yo. May nakilala na akong iba," sabi ng babae, sabay iwas ng tingin. Napatigil si Michael at tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang narinig. "Pero paano naman ako? Paano na tayo?" "Paano ikaw, Michael? Tumingin ka nga sa salamin minsan. Hindi ka na bata. Akala mo ba sasamahan pa rin kita hanggang libingan? May rayuma ka, may high blood, puro check-up at gamot. Hindi yan para sa akin." May halong pangungutya na sabi ng babae. At sa sandaling yon, parang biglang gumuho ang mundong ginagalawan ni Michael. Sa kanya, matanda na siya, wala ng charm at wala na ang sigla. Pero habang naglalakad siyang mag-isa pa uwi, pilit niyang pinapaniwala ang sarili. "Wala yun, nandiyan pa si Charlotte. Nagagalit lang siya pero hindi niya ako iiwan. Hindi niya kayang mag-annulment." At yon ang kasinungalingan mahigpit niyang niyakap. Hanggang sa dumating ang sulat mula sa korte. Nang mabasa niya ang opisyal na papeles ng legal separation, para bang muling tumigil ang tibok ng puso niya. Isang pangalawang atake sa puso ang muntik nang pumatay sa kanya. "Charlotte, paano mo nagawa to? May sakit ako. Iiwan mo ako ngayon. Sinustentuhan kita buong buhay mo." "Sinustentuhan mo ang pamilya mo, Michael. Ako ang bumuo ng tahanan mo. Ako ang nag-alaga sa'yo. At paano mo ko sinuklian? Nang sabihin mong tapos na ako sa edad na 45. Ngayon, ikaw na ang lagpas 50. Kaya sabihin mo, sino ngayon ang luma?" Ang mga salitang yon ay parang mga punyal. Hindi naman siya sinigawan ni Charlotte. Pero ang mga salitang yon ay para siyang masakit na sinampal. Nagsimula ang court proceedings at sa huli, si Michael ay naiwan na halos wala na. Isang maliit na parte ng negosyo para sa anak, isang studio apartment na walang kaluluwa, at mga gamot na kailangang inumin araw-araw. Samantalang si Charlotte muling nakabangon, naglakbay sa iba't ibang bansa, nakita ang mga magagandang tanawin na matagal niyang pinangarap. Nakita niyang nagpakasal ang anak niyang si Mark sa isang mabuting babae. At sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan. Sa local community center, tinulungan niya ang mga babaeng kagaya niya noon. Mga tahimik, nasaktan, ngunit handang lumaban. At sa paglipas ng panahon, nakilala niya ang isang mabait na lalaki. Isang tao na hindi kailangang sumigaw para maramdaman ang pag-ibig. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin si Michael sa isip ni Charlotte. Ngunit wala ng galit, wala ng kirot. Dahil alam niyang ang buhay na mismo ang nagparusa kay Michael. Hindi bilang paghihiganti, kundi bilang katarungan. Sa huli, natutunan ni Charlotte na ang pag-ibig na may pagpapakumbaba ay dapat may hangganan.
at ang kabutihang inaabuso ay natutong lumaban. Ang katapatan at regalo na dapat pahalagahan ay hindi sinasayang. At ang kababaihang matagal nang nananahimik kapag napuno na, kayang bumangon ng mas matatag kesa sa dati. Ang kwento ni Charlotte ay paalala sa atin, ang puso kahit gaano kasugatan, kapag pinili ang katotohanan at respeto sa sarili, ay muling titibok hindi para sa nakaraan, kundi para sa bagong simula. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.